Lord, all you nations. Praise Him, all you people of the earth. For His unfailing love for us is powerful. The Lord's faithfulness endures forever. Praise the Lord. Samahan niyo po ako. Let's worship Him. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. In your presence, fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. Exceedingly, abundantly, far above all we could ever ask or think. Exceedingly, abundantly, you give us all things to enjoy. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand, there are pleasures evermore. You surround us with your favor, oh Lord. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. The earth is full of your goodness. The earth is filled with your love. Woo! Come on, let's clap our hands for the Lord. Oh, every beat of our heart is for you, Jesus. Whoa! Whoa! Oh, 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 oh. You make the darkness run and hide. You bring the broken back to life. Only you, only you. You set me free from every chain. You fill my heart with songs of praise. Only you can. Jesus, you're the only reason that I'm even breathing. I am wide awake. My heart beats only for your glory. My hands reach up for you to hold me. My soul sings, Father, you are holy. My
You move me, your freedom just consume me. I feel you rushing through me. I'll never be the same. My heart beats only for your glory. My hands reach up for you to hold me. My soul sings, Father, you are holy. My feet dance to your rhythm, to your rhythm. Every beat is calling, every beat is calling out your name. Every beat is calling, every beat is calling, every beat is calling out your name. Every beat is calling, every beat is calling out your name. Hallelujah, Jesus. Oh, we call your name, oh God. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Jesus, you crossed from death to life. Your sacrifice atoned for all mankind. Jesus, you have overcome. You defeated death for everyone. You caught me in your loving arms, crucified to take me back to life, justified, forgiven in your sight. You conquered
all I ever need to see your kingdom come. Yes, Jesus. And in my heart, I pray you'd let your will be done. Till I see you face to face, the grace of vision takes me home. I trust in you. Oh, I will need to love you.
napakasarap po magpuri sa presensya mo, O God. Oh, how wonderful is your name, Jesus. Lord, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa buhay po namin, O God. And forever, Lord, till we see you face to face, we will love you always and we will serve you always, O God. Lord, nawa ay maging mabangon sa iyo ang naging praise and worship namin, and para po yan sa inyo to exalt your name, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, church. Para sa ating kaloob, samahan niyo po akong basahin natin ang Proverbs 20, verse 4. Sabi po dito, those too lazy to plow in the right season will have no food at the harvest. A farmer too lazy to plant in the spring has nothing to harvest in the fall. Ang taong tamad, mag-aararo sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating daw ng anihan. Karamihan daw po sa mga taong tamad, hindi naman physical na hindi nila kayang gawin o magtrabaho. Simple lang daw po dahilan nila, lacks the desire to work. Kawalang gana magtrabaho. Kawalang malasakit sa trabaho o sa pinagtatrabahuan. Sabi nga daw po, napakaganda raw halimbawa ng isang magsasaka pagdating daw po sa kasipagan. Kasi daw po nakaayon sila sa panahon. Nakasunod sila sa panahon. At ang panahon ng pagtatanim sa atin is tag-ulan, sa kanila is spring. Ang panahon daw ng pag-aani sa atin naman is tag-araw, sa kanila naman is fall. Hindi daw po pwede ang magsasaka na papatay-patay o tatamad-tamad dahil hindi daw po sila ang i-adjust ng panahon, bagkos sila mag-a-adjust sa panahon. Kasi kailangan po nilang sumunod para makaani sila. Bilang mga Kristiyano naman, ngayon na kinakailangan natin maging masipag sa pagsunod sa naaayon sa salita ng Panginoon. At may tatlong kasipagan nga daw po na para umani daw tayo na masagana. Una, maging masipag sa pagtataguyod sa pamilya. Pangalawa, maging masipag sa paggawa ng patas at tamang pagtatrabaho. At pangatlo, maging masipag sa pagkakaloob ng tama sa Panginoon, malaki man daw o maliit ang pinagkatiwala sa atin. Ito po ang susi para sa masaganang pag-ani ng ating buhay. Pero kapag isa daw po rito ang nawala at hindi natin nasunod, maari daw pong maudlot ang masaganang ani ng buhay natin. Aani tayo, baka hindi sumapat kapag hindi natin natupad. Maging masipag at pata sa lahat ng bagay upang umani ng masagana sa ating buhay. Sa ating pong pagkakaloob, meron po tayong designated envelope. Ang blue po, ginagamit po natin ito para sa ating special project o pag-improve ng ating church. Ang red naman po, ito po yung ating tithes, kung saan binabalik lang po natin yung para sa ating Panginoon. Kung ano yung tinangkilik natin, binabalik lang natin sa Kanya, yung ikasampung bahagi. At ang white envelope naman po, ito daw po yung ating ginagamit o ginagamit natin sa ating mission at pagtulong sa mga nangangailangan. And sa mission, para nang sa ganon, marami pa po tayong kaluluwang maabot. At ang ating brown envelope naman po, ito po yung ating ginagawa ngayon na kung saan yung perang binibigay natin dito is para po sa ating building project na kung saan tumatakbo na po sa pangalawang buwan. At sana ay pagtulong-tulungan natin ito at makamit natin na matapos natin ang church natin para mapakinabangan po natin hanggat may panahon pa. Opo. At sige po, tayo tumayo. Para naman po doon sa ating pagkakaloob online, pwede po natin itanong ito sa ating mga leaders o sa ating mga members na nakakaalam kung paano po ang details ng ating pagkakaloob pamamagitan po ng online. Sige po, o wire pala. At sige po, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Sa pagkakataong ito, Panginoon, magbibigay kami ng tama. Tulungan mo ang aming puso, turuan mo ang aming puso, Panginoon, na maging masipag sa larangan ng pagkaloob, Panginoon, sa larangan ng pagbibigay na para sa iyo lamang, Lord God. Dinadalangin ko rin sa bawat pamilya na naririto, Panginoon, ano man ang aming pinagkakakitaan, ano man ang aming ginagawa sa buhay, Panginoon, dalangin namin na patuloy mo itong pagpalain, Panginoon. At bigyan mo kami ng talino sa aming isip, sa aming puso, Panginoon,
na maitaguyod namin ang lahat ng aming Panginoon pangailangan, na maitaguyod namin ang aming pamilya sa pamagitan ng aming kasipagan sa pagtatrabaho. Salamat pong muli, Panginoon, tinatas namin ang pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Blessed Sunday, everyone. The title of our sermon, Essentials to a Productive Christian Life. We are continuing our series on the book of 1 Timothy. At bago po natin ituloy, I'd like to say thanks sa lahat ng ating mga teachers at mga parents. Matagumpay po ang ating kids site visit kahapon sa ating church building project. Palapakan natin ng Lord. Natutunan nila ang iba't ibang parts ng building or yung structural form po nito. At nakakatuwang marinig sa kanila mismo kung ano yung kanilang natutunan. At sa next Saturday, magkakaroon naman po tayo ng youth and young adult site visit. Okay? Sa umaga naman po nila gagawin yon. And on the last Saturday of October, that is October 28, meron naman sa lahat ng breakfast and prayer gathering. So we can also do some site visit for the adults at sa ating mga senior citizens sa last Saturday. Ayan, may schedule po tayo para hindi sabay-sabay at baka maantala yung trabaho or lahat tayo tumulong mapabilis yung pagpapalagay ng bubong. Okay? So, yun yung mga schedule natin. At isunod ko na rin po, December 9 and 10, we have our evangelistic theater play dito sa ating church, Free for All. Okay? Palapan natin ng Lord yung mga hirap at pagod ng creativity, mga pinagsama-samang mga kakayahan ng ating mga cast ay mapapanood po natin sa December 9 and 10. And December 16, it's our Kids Fest. Yan, our yearly Kids Fest sa TS Cruz. Christmas party din nila ito. Yan, exciting days ahead. Amen. Nakaplano na rin po ba ang ating last quarter ng month? Planuhin na at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Okay, minsan pa palapakan natin ng Lord ang siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan at kakayahan to accomplish things. Essentials to a productive Christian life. Nung nakaraan na pag-aralan po natin yung mga dangerous turns in the church, tulad ng turning away, apostasy, at yung mixing, maging maingat po tayo doon sa mga nagmi-mix ng truth with lies. At si Paul, ang binigay niyang assignment kay Timothy ay manatili sa Ephesus para yun ang gawin. Patigilin ang mga nagtuturo ng mali, iayos yung church doon, kaya merong mga qualifications na binigay, at maging productive siya. Kapag iniwan ka sa isang lugar, ang kailangan maging productive ka. Diba? Tayong lahat ay niligtas ng Panginoon, sumampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay papunta sa eternal life. Pero habang nandito pa tayo, ano yung mga dapat nating gawin? Diba? Pag inilagay tayo sa isang lugar para maghintay sa pagbabalik nang nagligtas sa atin, ang dapat nating gawin ay maging productive. At ano yung mga kailangan nating gawin? Essentials to a productive Christian life. Parang yung katawan po natin, no? Kapag hindi natin ginagamit, yan, pinapakain, hindi tayo nag-exercise, ang katawan po natin will stop growing sa yung muscle. Okay? Manghihina ang katawan na hindi ginagamit. If you don't use it, sabi nga, you lose it. Okay? Yung iyong mobility, pwedeng mabagal. Sa mga construction workers po natin, na-observe namin yung talagang sanay sa trabaho. Limba, nag-apply. Ano po ako, mag-a-apply akong work. So sa mga first few days, masasabi mo talaga na, sanay nga siya sa construction work. Kasi ang tawag nila ay
ano yun, batak ang katawan. Yan. So kahit anong edad niya, kung batak ang katawan niya, pag nagtrabaho siya maghapon, kinabukasan, hindi masakit ang bawat parte ng katawan niya. Sino rito, nagtrabaho ka. Halimbawa, Saturday, mula umaga hanggang hapon. Naglinis ka, naglaba ka, nagbuhat ka, nag-move ka ng mga furnitures ninyo. Di ba? Nag-carpentry ka ng kaunti. Pero kinabukasan, hindi ka makabangon. Why? Hindi sanay, hindi batak yung katawan natin. See? Kapag hindi natin nagagamit, nangihina ito. Pero kapag ka lagi mong ginagawa iyon, paggising mo sa umaga, normal lang. Di ba? Tapos, magtatrabaho ka ulit. Yun yung nangyayari sa katawan na laging ginagamit. Ganon din po yung mga gifts and talents natin. Hindi tayo nagugulat. Ba, sabihin ni Kuya Chris kay Ed, tugtog ka ga ng drums? Kuya, it's been 10 years. Di ba? Nung huli akong tumugtog, ano kayang expect natin kay Ed? Di ba? Wala daw. Pogi lang ang expect natin sa kanya. Di ba? Pero hindi niya kaya. Bigyan mo kami ng 16-bit. 8. Meron bang 8? 6. 12. Di ba? Hindi niya magawa. Kasi 10 years ago pa yon. Pero kung araw-araw niyang ginagawa, Ed, bigyan mo kami ng 16-bit with rollings and yung pinakamaganda mong mga palo ay ibigay mo sa kantang ito. Magagawa niya yon in an instant. Dahil nagagamit po niya. As Christians, while waiting for the return of our Lord Jesus, at hindi po tayo papalayo sa end times, papalapit po tayo. Amen? We have to be productive. Kailangan batak tayo. Ang ating mga spiritual gifts, ang ating paglilingkod sa Panginoon, sanay tayong gumawa. Tell the person next to you, kailangan sanay tayo. At patuloy tayong nagsasanay. Patuloy tayong gumagawa. Again, if our body, if we don't eat right, if we don't exercise, if you don't use your body, your brain, you lose strength. You lose mobility. Okay? Bumabagal tayo. Bumibigat ang pakiramdam. Ganon din po sa pagiging Kristiyano. Kailangan lagi tayong gumagawa. Kaya si Timothy, nilagay siya sa Ephesus to be productive. Gumawa. Mag-ayos. Dumipensa sa mga false teachings. Essentials to a productive Christian life. Number 1, consistently feed yourself and others. We have to be consistent on this thing. Feeding ourselves with the pure Word of God. Do not mix the truth with lies. At yun din po ang ibibigay natin sa iba. Gusto ba nating kumain ng nahaluan ng konting panis? Carl, would you like to eat that kind of food? Anak, here's your food. Okay? Sinigang, sinangag, sinanglaw. Pero yung sanglaw, may onting panis. Pinaghalo-halo ko na. Are you going to eat that? No. Ganon din yung inumin natin. Okay. Naranasan po namin siguro once. Once na try kong mag-mountain climbing. Once lang. Naranasan namin mag-hiking sa Mount Pinatubo. Pagkatapos nun, staycation na lang tayo pagtapos nito. Nasa bundok kami at sabi namin, okay, wala nang tubig dito, wala tayong baon. Uminom na tayo doon sa flowing water. Yan. At kumuha kaming lahat. Pero alam mo yung titignan mo yung water, oh no, may konting gumagalaw. Hindi mo iinumin yun. Okay? You have to boil it. Di ba? Kapag binigyan ka ng isang basong tubig at sasabihin nila, may patak ng konti lang naman na poison. Di ba? Are you going to drink that? May konting, anong poison? Lason? May konting patak ng lason lang naman yan. Hindi mo iinumin yun. In the same way, sa pagkain ng salita ng Panginoon,
Huwag tayong kumain ng may halo. Na mix-mix, sabi nga. Alright? Okay? Consistently feed yourself and others with the pure Word of God. Napakalaga ng everyday time with God. Your devotion, your prayer, your communion with God. Nang sa ganon, mapakain din natin sila ang ating mga mahal sa buhay ng salita ng Panginoon. 1 Timothy 4 verse 6, if you put these things before the brothers, dito tayo nagtapos last week, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. You know what? Ang sabi niya, kung magiging mabuti kang lingkod ni Jesus, kung gagawin mo ito, kung ituturo mo sa mga kapatid mo ang mga bagay na ito, at sa pagtuturo mo sa kanila, lalago ka rin. Lalo kang matitrain sa pamamagitan ng katotohanan. Sabi niya, you will be a good servant if you put these things before the brothers. Ibig sabihin, kung ihahain mo, kung ipapakain mo rin itong mga katuruan na to sa iyong mga brothers, you will be a good servant and lalo kang lalago. Did you notice when we attend gatherings, pag uwi natin, may natanggap tayong encouragement at may naibigay tayong encouragement. Yun yung joy, yung blessing when we gather together. Naturuan tayo, nakapag-share din tayo, nakipag-fellowship tayo, may naibigay at may nakuha tayo. Uuwi tayo lahat na pinalakas at nadagdagan sa ating pananampalataya. Amen? Church leaders, pastors, exhorters, teachers, when we teach, we keep on growing. Na-observe niyo po ba yung ating mga exhorters and teachers dito? Sabi nila, noon, di ba? Natatakot ako, nahihiya ako, na-develop yung courage, na-grow. Okay? Ako naman, sabi ko noon, naku, kung papakinggan ko yung sarili ko noon, oh my. Ang dami. Ang dami kong mali. But we keep on growing. Amen? If you put these things before the brothers, you will be a good servant. Or, ang hina pa natin noon, pero lalo tayong lumalakas kapag tayo ay nagpapatuloy na kumakain at nagpapakain din ng salita ng Panginoon sa iba. Did you observe that? Amen? At yun ang dapat mangyari sa atin. We keep on growing and teaching, and then you will become a good servant. Teach the truth, and then you will be trained to identify the truth. Okay? We learn when we continue. So sabi niya, if you put these things before the brothers, you will be a good servant. Number 2, avoid foolish speculations. Avoid anything that will keep you from being unproductive. Why? It wastes your time and energy. Masasayang yung oras mo, masasayang yung effort at yung energy kapag doon natin inalagay. Ang dami pong mga foolish speculations and arguments. Online, mga naipasa sa atin. Minsan, ang isang bagay, dahil sa tagal na naituro at naipasa, akala natin tama na siya. Ang dami pong mga ganon. Ang dami mga paniniwala. Bawa sinabi nila, wag magpakasal ang magkapatid sa isang taon. Sa loob ng isang taon, naipasa yan ng naipasa. Okay? Ngayon, dahil ayaw mo gawin yun or ayaw mong i-break yun, nagkasala ka na lang. Kasi, sabi ng lolo at lola ko, wag daw kaming magpakasal sa isang taon. Anong tawag nila doon? Tapos, ginawan pa ng film na nakakatakot. So, lalo nang natakot ang mga tao na magpakasal. Alright? Baka naman po ang iniiwasan lang nila ay yung gastos. Dahil magastos, yun lang ang dahilan. Pero hindi magiging magastos kung hindi si nanay at tatay ang magpapakasal. Kaya siguro sinabi ni nanay at tatay, huwag kayong magpakasal sa isang taon kasi mabibenta natin yung ari-arian natin. Dalawa pa naman kayo. Pero kung ang mga young adults natin ay naghahanda,
ay you can marry that person. Amen? Sa panahon, sa oras, na nakatalaga na. So have nothing, let's go to 1 Timothy 4:7. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. Huwag mong pag-aksayahan ang mga, ng panahon, ang mga walang kabuluhang alamat, na sabi-sabi lang. Ano pa yung mga pinaniniwala nating sabi-sabi lang? Okay? Huwag mo akong lukdangan. Ano yung lukdangan? Hakbangan. Kapag ako'y natutulog, baka ako'y mamatay kaagad. Okay? Pag natulog ka, yung paa mo, huwag naman nakatapat sa pintuan. Baka mapadali na ang buhay mo. Lahat tuloy ayaw matulog ng tapat sa pintuan. Tama ba? Ang dami. What else? Okay? Kapag may lumipad na paru-paro sa bahay, huwag ka munang lumabas. Dinalaw ka. Nino? Dinalaw ka ng nanay mo. Dinalaw ka ng tatay mo. Those are false teachings. Walang, what do you call that? Those are superstitious beliefs or yung dati kang palaka, dati kang butiki, dati kang, di ba? Reincarnation? Have nothing to do with irreverent silly myths. Rather, train yourself for godliness, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way as it holds promise for the present life and also for the life to come. Huwag daw nating pag-aksayahan ng panahon, ang sabi-sabi lang, reject false teaching. Why? When you keep on listening, repeating false teachings, nagiging acceptable siya. Kapag ipinapasa natin ng ipinapasang isang bagay o paniniwala na dahil sa katagalan na, tinatanggap na lang. Examine everything according to God's Word. Mga naipasa na mga fables, myths, wag natin pong paniwalaan. Okay? Balikan natin lagi ang Word of God. Lean on the pure Word of God. Hindi sa alamat, hindi sa sabi-sabi, hindi sa kwento-kwento, o hindi nakabase lamang sa mga quotable quotes. Are we learning? Have nothing to do with irreverent, silly myths. Let us pursue what is right, what is good, what is according to the truth. 1 Timothy 6:11, but as for you, O man of God, flee these things, pursue righteousness, godliness, faith, love, steadfastness, gentleness. Totoo ba itong bagay na ito? Yung iba, ay, teka, kung sinabi ng lola ko, totoo. Yan, ingatan natin yun. Kung sinabi ng kanununuan natin, totoo. Always go back to the pure Word of God. Balikan uli natin, 1 Timothy 4:7. Have nothing to do with irreverent. Ibig sabihin, wag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Hindi dahil popular. Ay, galing kasi ito sa popular preacher. Galing ito sa kilalang vlogger, influencer. No matter how popular the saying is, if it's false, mark it as false. Markahan mo na ito ay mali. Not acceptable. Anong gagawin natin daw? Train ourselves to be godly. Training, mag-exercise. Parang katawan, sanayin natin sa katotohanan. You know, exercise means in Greek word. In the Greek, ang ibig sabihin po ay gymnasium. Or gymnasium, right? It's a place where we go to exercise. Nakapunta pa ba kayo sa gymnasium? Yun kasi ang puntahan dati. Ngayon, pagka mag-exercise ka, saan ka pupunta? Sa kitchen? Hindi, di ba? Sa SM, yung iba, mag-walking. Sa mall? Alright. Mag-exercise ako. Wallet pala yung exercise doon. No? Bukas sara. Alright. Where do we go? You know? Kahit sa neighborhood, nag-walking tayo. Okay.
Pero dati, pupunta sila talaga sa gymnasium. Kaya sabi niya, train yourself. Train means exercise. Okay, go to the gymnasium. Exercise to what? Exercise yourself for godliness. Sanayin natin ang ating sarili. And that's why we have to pursue godliness. We have to pursue righteousness. We have to pursue faith, steadfastness. Gawin natin ang tama. James 4:17. So whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. So question, are you exercising yourself to godliness? Are you walking? Pag sinabing exercising is you walk, you move. You move your legs and your arms in different directions. And number 3, train yourself to godliness. Godliness affects all areas of life. Mababasa natin sa bilin ni Paul kay Timothy. So these are the essentials. To be productive, you have to avoid foolish arguments or foolish discussions. Kakainin lang yun yung oras mo. Yung mga pagpatol po sa social media, sa mga comment section, let us stop. Stop those habits. Yung hindi mo na nagawa yung assignment mo dahil 1,000 comments ang binasa mo. You've wasted your time. That is wasting time. Amen? Okay. Tapos lahat pinatulan. Train yourself to godliness. Why? Godliness affects all areas of life. Let's go down. 1 Timothy 4 verse 7. Have nothing to do with irreverent silly myths. Rather, train yourself for godliness. Yan. Lagi tayong mag-exercise to godliness. Sanayin ang sarili sa kabanalan. Sanayin ang sarili sa katotohanan. Sabi ni Paul dito, for while bodily training is of some value, kung may mabuting na idudulot daw ang pagsasanay sa katawan, so physical exercise, it has value. Hindi natin dinidiscredit yon. Hindi natin inaalis yon. Merong magandang ibubunga ang physical exercise. Pero godliness is of value in every way. Godliness affects all areas of life. Kung yung physical exercise, meron siyang effect, pero yung exercise to godliness, naaapektuhan niya lahat ng area ng buhay natin. Are we getting this? Godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Meron siyang effect dito sa lupa at sa langit, yung exercising to godliness. Now, this is a reminder for all of us. Kung inuuna natin mag-physical exercise ng Sunday at wala tayong oras para sa godliness, pagsasanay sa kabanalan, we are prioritizing the wrong thing. Ay, may 5K run ako this Sunday. I'm going to that 5K run. Ay, may akyat ng bundok ako. Pero pinaprioritize natin ang pagsasanay sa physical over spiritual. Ang spiritual, ang pagsasanay to godliness, it affects all areas of our lives. May value, yes. Okay? Pero, wag natin isa-sacrifice ang godly training sa physical training. Are we getting this? Do you still love me? Amen. Marami akong gagawin Hindi ako makakadalo. Okay? Kapag gusto natin, marami pong paraan.
Pag hindi na natin pinag-isipan ng solusyon, wala na talaga tayong gagawin. Amen? Balikan po natin yung verse natin. Godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. Titus 3, verse 8, or Tito sa Tagalog. Ang mga aral na ito'y totoo at mapagkakatiwalaan, kaya gusto kong ituro mo ang mga bagay na ito upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay magiging masigasig sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y mabuti at kapakipakinabang sa lahat. Kapakipakinabang sa lahat. Pati yung pamumuhay po natin, it will affect the life of our loved ones. May effect yung pagsunod natin, yung pagiging masigasig din natin. Our training for godliness affects all areas of our lives. It affects our health. It affects our finances, how we handle. It affects our relationships, family, friends. Kapag maayos tayong kausap, dahil na-train mo ang iyong sarili sa kabanalan, at ang sabi pa niya, ituro ang mga aral na ito, totoo at mapagkakatiwalaan, ituro ang mga bagay na to upang ang mga sumasampalataya sa Diyos ay magiging masigasig sa paggawa ng mabuti. Nandito pa tayo sa mundo. Nung tinanggap natin si Kristo, inilagay natin sa kanyang kanting pananampalataya, hindi kaagad tayo umuwi ng langit. Parang si Timothy, sabi ni Paul, dyan ka muna sa Ephesus. Maraming problema dyan. Pero ito yung mga gawin mo. Christians, andito tayo sa mundo. Maraming mga pagdadaanan na madidilim na pagsubok sa mundong ito. Pero magpatuloy tayo mag-train for godliness. Are we learning? Don't stop feeding ourselves and feeding others. Avoid foolish speculations and arguments. Let us focus on our mission. Okay? Train ourselves to godliness. At kapag na-train tayo, lalo tayong nagsusumikap gumawa ng kabutihan. Ang masama, lalong magte-train yan na gumawa ng masama. Pero ang taong nagte-training to godliness, lalo rin siyang magiging matatag at marami pa siyang magagawa na kabutihan. Amen? Spend our lives on things that matters. Tandaan natin, ang ating ginagawa ngayon ay merong effect sa eternity, sa present and sa future. Ang physical exercise, dito lamang, pero ang training ourselves to godliness, here and there. It's an investment. Profitable in every way. Meron tayong aanihin sa lahat ng bagay. Kaya, paano tayo nabubuhay ngayon? Saan mo ini-invest ang iyong time at ang iyong energy? Sinasacrifice mo ba ang training mo for godliness? Kaya alam nyo, ang isang nagmamature na Christian, kapag pinoprotektahan niya lagi ang schedule niya para sa Panginoon, that is growing as a Christian. And that is essential. Protect your training. Minsan sabi, ay may training ako kaya hindi ko nagawa ito. Diba? Physical training. Pero spiritual training is of value. Psalm 1, 1-3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of mockers. Mapalad daw ang tao na hindi siya sumusunod, hindi niya ginagawa ang gawain ng masama. Hindi siya doon nakikiupo, hindi siya tumatayo, umiiwas siya. Nilalayuan niya. What you do every day affects your life. Verse 2, but his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. Ano yung reward? When we meditate, kapag tinrain natin, sinanay natin ang ating sarili sa salita ng Panginoon, what is the reward?
He is like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all he does, he prospers. For me, that is a jackpot. Alam niyo yung jackpot? Napakalaking reward naman yan. Di ba? Naranasan niyo na ba yon? Napakalaking reward yan ah. Diba? Alam mo yung pagkapasko, yung dumalo ka sa isang party, nabunot ka, anong tawag mo? It's a jackpot. Di ba? Nakatanggap ka dahil present ka. Dahil nandoon ka. Okay? Sino pa rito yung mga hindi nabubunot kapag may mga ganoon? It's okay. Okay? Delight yourself in the Lord. He will give you the desires of your heart. Ito, you are like a tree. Kapag sinanay mo ang iyong sarili sa kabanalan, sa katotohanan, sa salita ng Panginoon, you love the law of God, the Word of God. Alam niyo, ang Psalm chapter 1, napakagandang pambungad. No? Yan ay babalikan pa natin sa January 1. Okay? Pag January 1, siyempre Genesis 1, Psalm 1, Proverbs 1, Matthew 1. Okay? He is like sa ating devotion yon. Okay? Sa mga nakakasabay, sumasabay lagi. You know what I'm talking about. He is like a tree planted by streams of water. Hindi ka matutuyo. Hindi ka manghihina. Your leaves are always green. That yields its fruit in its season. And its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Magunaw ang mundo, kaliwat kanan man ang pagsubok mo. Meron kang lakas at meron ka laging pag-asa. At alam naman natin, ang taong may pag-asa, hindi mo matitinag. Hindi mo mapapabagsak ang taong may pag-asa. Hope. Ang mensahe ng Christmas ay hope. Ang mensahe ng Biblia ay may hope, may pag-asa. May pag-asa ang taong makasalanan kay Kristo. May kaligtasan kay Kristo. Amen? So that is a reward. In all that he does, he prospers. So what you do every day affects your life. Train ourselves to godliness. Ano yung mga nakasanayan natin sa buhay natin na may magandang effect? Nasanay kang maligo araw-araw. Nasanay ka na i-apply lahat ng mga tinuro sa'yo sa tinatawag na personal hygiene. Meron pong value yan sa ngayon. But training yourself to godliness, hindi mo tinatapos ang araw na hindi mo kinausap ang Panginoon. Train yourself to godliness. Pray without ceasing. May schedule tayo to pray, pero pwede nating kausapin ng Panginoon anumang oras sa bawat araw. Kausapin natin siya lagi. Kinakabahan ka, natatakot ka, may natanggap ka, nagpupuri ka, lahat ng parte ng araw natin. I-train natin ang ating sarili, kinakausap natin ang Panginoon. Delight in the law of the Lord. Ulitin natin, what you do every day affects your life. So, train ourselves to godliness. Number 4, essentials. To a productive Christian life, cultivate your purpose in life. Yan, kinocultivate. Ito ay mga terms sa farming, gardening. Alam mo yung nandyan yan, nandyan yung purpose mo, pero you have to cultivate. Yan. Sa mga nagtanim, bakit nyo po kinocultivate yung halaman? Ang sabi nila para makapasok ng mabuti yung water, yan, ano pa, yung minerals, yung air na nagpapatubo doon sa paglaki ng halaman. Cultivate your purpose in life. Again, Jesus saved us. Let us live a life pleasing to Him. Let us train ourselves to godliness. And let me remind everyone, our purpose is always live for Christ. Always remember that. Remind ourselves. Ang mabuhay o ang mamatay ay para kay Kristo. Amen? Katulad ni Pablo. Kung mabubuhay tayo, mabuhay para kay Kristo. Kung kukunin niya na tayo,
ay makikita na natin siya. Right? Cultivate. 1 Timothy 4, 9 to 10. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end, we toil and strive because we have our hope set on the living God. So sabi niya, ito ang dahilan, sabi ni Paul, kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo sa pagtuturo sa mga tao. Yan, bakit tayo nandito? Bakit nagtuturo ang mga tagapagturo? Bakit tayo nagpapatuloy? What is your purpose? Saan ba tayo patungo? Kung tayo nabubuhay para lamang dito sa mundo, we are lost. Mga kabataan, kung nabubuhay lamang tayo para sa ating mga pangarap dito sa mundo, naliligaw na tayo. Our purpose is to live for Christ. To see Jesus, right? To see Him face to face. Dahil meron tayong pag-asa sa Panginoon na makakapiling natin siya. At hindi ito ang tahanan natin sa mundo. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end, we toil and strive. Alam ni Paul, ito ang dahilan kung bakit nagsisikap at nagtsatsaga tayo. Bakit? Bakit ka matyaga dyan? Bakit ka nagsisikap dyan? Bakit ka masigasig sa bagay na yan? Tandaan natin, ang masigasig na walang nalalaman ay walang kabuluhan. Gawa ka ng gawa pero hindi mo alam ang dahilan para saan at sa'yo ba yun? Sa'yo ba yung pinagtatayuan ng building? Kung masigasig ka, hindi naman pala sa'yo, ligaw. Kung masigasig ka at hindi mo alam ang patutunguhan, then ligaw tayo. At ito yung dahilan kung bakit din tayo nagpapatuloy na magturo. Dahil marami pa ang kailangan nating maabot. Sabi niya, for to this end, we toil and strive. They work hard. Nagtsatsaga sila kahit mahirap ang pinagdadaanan. Nagpapatuloy daw sila Paul, sila Silas, sila Timothy, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. So let us continue to serve. We don't need a title to serve. Don't wait for a certain title before you serve. Or, hindi na ako maglilingkod dyan, wala naman akong title. Don't wait for that. Amen? With or without, alam natin yung dahilan bakit natin ginagawa ang isang bagay. Maging matyaga, maging masigasig tayo. For to this end, we toil and we serve. Why? Dahil daw, meron tayong pag-asa sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas ng lahat ng tao. Sabi, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people. Pagka nawalan ka na ng pag-asa, hindi ka na talaga makakakilos. When your hope is snuffed, wala na. Pero dahil may pag-asa, nagpapatuloy tayo. May pag-asa tayo. We will see Jesus. May pag-asa tayo. Secure ang kaligtasan natin. And that's why we continue. Umaasa tayo na ang mga kabataan natin ay merong place of worship na sila ang mga ngalaga nito in the future, maipapasa sa kanila. And that's why we continue. We don't stop. Can you hear amen? By the way, this week, bumuhos ang tulong mula sa Panginoon. May mga taong nagpapadala, nagbibigay ng tulong for our building project. At ganon din po tayo. Yung consistency natin, yung patuloy natin na pagbibigay, pagiging masigasig at matapat sa Panginoon, ay huwag nating itigil dahil may pag-asa tayo. Kung tayo ay tumigil na, check. Check natin, baka sa mundong ito lang tayo umaasa. Baka mababaw yung dahilan natin. Paano lumalim? Kay Kristo. Iangkla ang ating pag-asa. Are we getting this? Because we have a Savior. That's why we toil and strive, because we have a Savior. Because we have hope
in the Lord because we are saved. Our lives revolve around Him. Wala na tayong time sa kasinungalingan. Wala na tayong time sa foolish arguments, sa mga foolish speculations. Wala na tayong time. Saan na tayo mag-focus ng energy? Let's strive. And that's why we have evangelistic theater play. We have Kids Fest. Di ba? We have our home churches. We toil and we strive. We keep on doing our assignment for the Lord. First time nating lahat ma-witness from ground up a sanctuary for the Lord. Can I hear amen? Madalas kong mabanggit ito sa ating mga workers. You know what? Binigyan tayo ng assignment ni Lord na parang mga trailblazers. Alam niyo yung trailblazers? Yung may gusto tayong maabot pero dahil wala, gumawa tayo ng paraan. Yan. Umasa tayo sa Panginoon. Hindi natin kaya pero humingi tayo ng tulong sa Lord. Diba? May gusto tayong makita kaya nagsumikap din tayo. Amen? We toil and we strive because we have hope in the Lord. We attend or spend our time and energy to godliness, to training, to small groups. We become part of the church. Nagiging active tayo sa ating local church. We share the gospel to the lost. We come to church to receive and then we go out to give and to encourage others to be the light. Alam natin na kailangan natin ng local church and the local church, kailangan din tayo. And that's why we toil and we strive. Lahat yun ay kasama sa ating pag-asa. Are we learning? Amen? Because we have hope. We have our hope set on the living God who is the Savior of all people, especially of those who believe. That is our purpose. Cultivate our purpose. Bakit ko ito ginagawa? Kaya alam nyo sa pagpaplano, number 1, you have to answer the question, why? Pag nagplano ka, why? Bakit ako pupunta sa isang lugar? Why? Ano yung purpose ko doon? Magpahinga? Mag-unwind? How many days? 10 days. 10 days? Kailangan ba talaga 10 days? O, di ba? 10 days kasi may mga bibisitahin pa akong mga tahanan. Okay, good. Pero kung 10 days, masasayang yung ating mga ilang araw, iksian natin. You have to answer why. Ilang araw bang kailangan ko para makapagpahinga ako? Yan. Ako po 20 days. Why 20 days? Kasi mula January po hanggang November, wala na po akong pahinga. Kaya 20 days. Okay. Baka nga naman, kailangan mo na, ibigay mo na yung 20 days. Alright? Pero mas mainam po yung may pahinga sa bawat linggo, sa bawat buwan. Okay. Cultivate your purpose in life. Next, number 5. Become a pattern for others to follow. Essentials to a productive Christian life. Become a pattern for others to follow. Mabibigat po ito. Pero you know what? Hindi imposible. Because the Holy Spirit is living in us. We have the power of God. Live to become a pattern for others to follow. Kaya nga nabanggit ko na madalas masabi kong, we are trailblazers for the next generation of believers. Yung wala pero nanalangin tayo. Masukal pero naglinis tayo. May gusto tayong marating, nagbungkal at nagtanim tayo. Become a pattern, an example for others. 1 Timothy 4:11-12. Magiging productive tayo kung magpapatuloy tayong mag-exercise, mag-training, at kapag lagi kang nagte-training, nagiging ikaw yung
trainer. You become a pattern. Okay? Naging matatag ka sa matitinding pagsubok, we get strength or wisdom, encouragement from you. 1 Timothy 4:11, command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Now, nagpa-pastor si Timothy dito. Sabi nung iba, sobrang bata niya, pero karamihan po naniniwala na sa mga 30s si Timothy dito. Sino mga nasa 30s dito? Wow. Tinawag kayong youth dito, ah. Kung si Timothy ang pagbabasehan natin, let no one despise you for your youth. Mga below 30, nako, ano na kayo? Pre-youth. Okay. But set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Sa isang magulong lugar at madaming mga fake and false, ang napakaganda po yung mayroong totoo. May pattern. Paano mo malalaman ang tunay na bag sa hindi? Sasabihin nila, tignan mo yung mga patterns. Paano mo malalaman ang tunay na shoes? Kapag ka Nice or Nike. Di ba? May pattern kang susundan. Okay. May titignan ka. Yung tahi, tignan mo. Okay? Yung texture ng tela, ng leather, tignan mo. May pattern. May pattern ang tunay. May pattern din ang mali. Kaya sabi ni Paul kay Timothy, dyan ka muna, ito ang mga gawin mo hanggang sa bumalik ako dyan or makabalik ako dyan. Kaya sabi niya, let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Napakaganda po na ang mga bata at kabataan natin ay marami silang nakikitang magagandang pattern. I will never forget yung mga generation na love natin noon yung mga ruler natin. You know, yung mga ruler na may iba't ibang design. Dahil kapag gumawa ka ng heart, it's perfect. Diba? Kasi may pattern. Gumawa ka ng star, it's perfect. May pattern na. Pati yung mga letters, di ba? Submitted by. Wala pa dati nun mga Windows. Nabutan niyo yun? Word. Yung mga may curves pa na mga fonts. Okay. May mga pattern. Ay, madali lang yan. Kasi may pattern ako, mag-lettering ako. Ganun po sa mundo na punong-puno ng kaguluhan, kapag may pattern tayo, meron silang susundan. Set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. At ito yung mga bagay na lagi pa rin nating i-train sa ating sarili. Huwag nating hayaan na hamakin tayo ni numan. Ang mga tao na hinahamak ay ang mga taong tamad, taong ano pa, di ba? Hinahamak ang tamad. They are being despised. If you don't want to be despised, maging masigasig ka. Hahangaan ka. Ano pa? Gumagawa ng kabaluktutan, kasamaan. They are being despised. At kahit dumating pa sa point na ang tama na, ang persecuted, magpatuloy pa rin tayo. Manindigan, tumayo. Let's stand on God's promises. But set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Maging halimbawa tayong lahat sa pananalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay, magiging productive tayo. Ang isang makinang marumi, hindi siya magiging productive. Ang isang puno na maraming sakit ay hindi magiging productive. Ang Kristiyano na nagpapatuloy, training himself to godliness, magiging
productive. Sanayin ang ating labi in speech, ang ating pag-uugali, ang ating pag-ibig, ang ating pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Doon tayo magsanay. Kapag nagsasanay tayo, we become an example to others. 1 Thessalonians 1:6-7. Tinawag ni Paul ang mga taga-Thessalonica na mga example. As a result, verse 7, you have become an example to all the believers in Greece throughout both Macedonia and Achaia. Yung kanilang pagtanggap sa salita ng Panginoon, naging example sila. Become a pattern for others to follow. Na kahit may paghihirap, may pagdurusa, meron pa ring matatag na pananampalataya sa Panginoon. Romans 16:1-13, kinommend dito ni Paul ang kanyang mga kaibigan na masasabi nating mga examples, mga patterns. Alam nyo, I love this chapter. Noon, siguro mga kabataan natin, pag binasa natin ng Romans, doon lang tayo sa mga favorite verses. Pero the last chapter of Romans, binanggit ni Paul. Sino? Sabi, nais kong ipakilala sa inyong kapatid nating si Phoebe. Naglilingkod siya sa iglesia. Ano pa? Sa verse 4, itinaya nila si Priscilla and Aquila, itinaya nila ang kanilang buhay alang-alang sa akin. Ibig sabihin, mga example sa paglilingkod, example sa pananampalataya, sa pag-ibig. Sa verse 5, minamahal kong kaibigan na si Epanetus. Inisa-isa niya ang mga commendable. Sa verse 6, si Maria na nagsikap ng husto para sa inyo. These people are examples. They become patterns for others to follow. Si Andronicus at Junias na nakasama ko sa bilangguan. Sabi niya, nauna silang naging Kristiyano kaysa sa akin at kilalang-kilala sila ng mga apostol. Bakit sila kilalang-kilala ng mga apostol? Ibig sabihin, may kabutihan silang ginagawa. They became patterns for others to follow. Next, verse 8. Sa minamahal daw niyang kaibigan na si Ampliatus. Diba? Si Urbanus, na kapwa ko manggagawa. At sa minamahal niyang kaibigan na si Stachys. Naalala lahat ito ni Paul? Ibig sabihin, pagdating sa pag-ibig, sa pananampalataya, sila ay hindi niya makakalimutan. Kumusta rin kay Apeles sa verse 10 na isang subok at tapat na lingkod ni Kristo. Wow. In verse 12, si Tryphena at Tryphosa. Some of you are smiling. Papangalan nyo sa inyong cats? No, Tryphesa and Tryphosa. Masisipag na manggagawa ng Panginoon. Listan nyo po ito, may exam tayo mamaya. Small group leaders, may Bible quiz. Okay? Sino ang mga masisipag na manggagawa ng Panginoon sa Romans 16? Tandaan po natin si Tryphena at Tryphosa. Sino pa? Si Persis. Malaki ang naitulong niya sa gawain ng Panginoon. Si Rufus, sino siya? Mahusay na lingkod ng Panginoon. Kumusta rin sa kanyang ina na para ko na ring ina? Yung nanay ni Rufus ay mapagmahal. Example, pagdating sa pag-ibig. Meron bang ganon? Yung nanay ng kaibigan mo, para mo na ring nanay? Yes, we love them. We love their cooking, diba? Their kitchen, their, mga niluluto nilang pastry. At sabihin natin, wow, ang bait naman ng mom mo, para ko na rin siyang mom. Yes. Nagiging pattern ang mga nanay na pagtandaan natin ay magiging katulad. Gusto natin tularan natin sila na mabait, matulungin, mapagbigay sa kapwa. Maging example, pattern for others to follow. Ang mga musicians natin, I pray, maging pattern for other musicians to follow.
ang mga teachers natin, ang mga believers natin, ang mga members natin, maging pattern sa community for others to follow. What we are doing right now, maging pattern siya. Yung ating pananampalataya, yung pag-ibig sa Panginoon, yung pagpapahalaga natin sa gawain ng Lord ay maging pattern para sa mga bata na yan din ang susundan ko, yan din ang susundin ko. Are we getting this? Let no one despise you. Let's go back to 1 Timothy 4. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. And last but not the least, keep progressing. Nagagawa natin ang lahat ng bagay na to, then don't stop. Huwag tayong tumigil sa paglago, huwag tayong tumigil sa training, sa paggawa ng mabuti hanggang sa magbalik ang Panginoong Jesus. Hanggang sa matapos natin ang ating task. At sabi ni Paul, gawin mo ito hanggat hindi ako bumabalik dyan. Kaya nilagay doon si Timothy. Ganon din tayo. Bakit tayo nandito? Bakit tayo magkakasama? Huwag tayong tumigil sa paggawa hanggat hindi natatapos ang mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Keep progressing. Keep accomplishing. Keep doing a good work for the Lord Jesus Christ. 1 Timothy 4:13-16. Until I come, sabi ni Paul, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Habang wala pa ako riyan, Timothy, gamitin mo ang panahon mo. Saan? Sa pagbabasa ng kasulatan, sa mga tao, sa pangangaral at pagtuturo. Saan natin ginagamit ang ating panahon? Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, hanggat hindi pa niya tayo kinukuha, hanggat hindi pa natin nakikita yung finish line. Pero sa mga nangyayari sa paligid natin ngayon, malapit na tayong lahat sa finish line. Okay? Hindi tayo papalayo sa wakas ng lahat ng bagay sa mundong ito. Na-observe niyo po ba? Di ba? Yung pag-decline ng morality. Yung pag-advance ng mga pangyayari sa prophecy. So sabi ni Paul, until I come, devote yourselves to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. So, do not stop learning the Bible. Inilagay si Timothy sa Ephesus to set the church in order, stop those who teach lies, to stay productive, and not to stop working hard for the believers until dumating at makabalik si Paul sa Ephesus. Okay? So parang sinasabi dito ni Paul kay Timothy, hindi dahil wala ako ay wala ka nang gawin. Di ba may mga ganun tayo? Anak, hindi dahil wala ako, ibig sabihin wala ka nang gagawin. Wala ako, pero magpatuloy ka. Keep progressing. Meron ba dito, wala na yung nanay, hindi ka na pumasok? Dahil wala ako, wala ka na rin ginawa. Ano nangyari? Diba? Magpatuloy ka. Dahil wala ako, hindi ka na kumain? May mga ganun ba? O meron namang, dahil wala ako, inubos na yung pagkain. Yes. So devote. Devote yourself to public reading. What else? Verse 14. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Practice these things. Immerse yourself in them so that all may see your progress. Keep progressing. Be immersed in your spiritual discipline. All the more, lalo nating ginagawa yung ating spiritual disciplines. Read and meditate the Bible. Pray every day. Pray without ceasing. You can talk to God any time of the day. Attend gatherings. Do not neglect the gathering of the believers. Be part of a local church. Love the church. Receive and give. Dumalo tayo upang tumanggap tayo at lalabas tayo upang magbigay naman tayo ng kalakasan sa mga tao. Practice these things. Immerse yourself in them. Ibig sabihin, gawin natin ang ating tungkulin ng lubos. Be devoted, be committed. When you follow, follow wholeheartedly. When you love, love purely.
Kung tayo ay Kristiyano, maging tunay na Kristiyano tayo. Immerse yourself. Do not neglect. Verse 16, keep a close watch on yourself and on the teaching. Live with integrity, purity, and sincerity. Persist in this, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. You will help others kapag nagpatuloy po tayo. Huwag manlupaypay. Live with integrity and purity and sincerity. And next, let us read 2 Peter chapter 1 verses 5 to 8. Pagsikapan ninyong maidagdag, keep progressing. Dahil dito, that's verse 5. Pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya nyo ang kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman. Sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis. Sa pagtitiis ang kabanalan. Sa kabanalan ang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo at sa pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo ang pag-ibig sa lahat. Nakita natin yung progression? We don't stop. Verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. These are essentials to a productive Christian life. We can't follow Jesus and become unproductive. Ibig sabihin, walang ginagawa. Hindi tayo magiging productive para maligtas. No? Niligtas na tayo ng Panginoon. But we want to be productive because we want to please Him. Kung saan niya tayo itinanim. Kung saan niya tayo inilagay. Verse 8, sapagkat kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakilala nyo sa ating Panginoong Heso Kristo. Let me read it in NLT. The more you grow like this, the more productive and useful you will be in your knowledge of our Lord Jesus Christ. Maging handa tayo sa lahat ng panahon na gumawa, magpatuloy sa Panginoon. Did we learn something today? Amen. The essentials to a productive Christian life. Avoid foolish arguments. Feed yourself always. Feed others with the pure word of God. Can I hear amen? Train yourself to godliness. What else? Keep progressing. Don't stop until we see Jesus face to face. Let's stand and sing for Him. Father, thank you for teaching us today, dear Holy Spirit, for guiding us on how to live a life that is pleasing to you. We want to be productive. Because, Lord, you have been so kind, so gracious to us. Ano ang may babalik namin sa inyo, Panginoon? Kundi ang buhay na kaaya-aya. Matagpuan nyo kami na gumagawa
nagpapakatatag, nagpapatuloy. At anuman ang aming mga pagsubok sa buhay, lahat yon ay haharapin namin ng may pag-asa. We will continue to toil and strive because we have our hope in you, Jesus. Lord, Holy Spirit, empower us na sa aming paglabas, pag-uwi, pagpasok sa eskwelahan, sa mga trabaho po namin, maging liwanag kaming lahat, maging tagapagdala kami ng kalakasan, ng karunungan at pag-asa sa mga nanghihina, sa mga nangangailangan. Kami ay inyong mga anak at mga lingkod ninyo. Hanggang sa inyong pagbabalik, kami, Panginoon, ay magpapatuloy, nasasamba, at maglilingkod sa tanging pangalan po ninyo. For your name alone, Jesus, all the glory and the honor. Thank you for everyone who came. Father, samahan niyo po kami sa buong linggo. Give us a victorious week ahead. In Jesus' name we pray. And everyone said, palapakan natin ang Panginoon. God bless you all.